Ngayon ay wala ka ng kawala. Kakainin ko ang iyong kaluluwa. Si Goku, kahit anong gawin niya, hindi siya makagalaw. Agad na lumapit ang halimaw ng mabilis upang kainin ang kaluluwa ni Goku. Ama, huwag mong hayaan na mamatay ka dito. May kahinaan ang spiderweb ng halimaw na ito, at ang katawan mo ay puno ng kahinaang ito. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Subukan mong mag-focus sa iyong lakas at gamitin ang lila na enerhiya upang palakasin ang iyong kapangyarihan, at sa huli, mawawasak mo ang spiderweb. Hindi na nag-alangan pa si Goku, agad na pinataas ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa halip na gamitin ang kanyang natural na enerhiya, ginamit niya ang lila na enerhiya, at ang spiderweb ay nawasak. Ano ang nangyari? Napakakaiba ng enerhiyang lumabas sa kanyang katawan, kagaya ng enerhiya ng aking Panginoon. Ama, kung hindi mo napansin, kahit na ang halimaw na yun ay sumubok na lumapit sa atin, hindi siya pwedeng lumayo ng higit sa 100 metro. Ibig sabihin, isa siyang uri ng bagay na minamanipula lang, ng nakatagong nilalang. Tama ka anak, simula nga nang makipaglaban ako sa kanya, hindi ko maramdaman ang anumang uri ng ki sa loob ng kanyang katawan, at sa abot ng aking pakiramdam, hindi siya isang buhay na nilalang. Isa siyang puppet na ginagamit ng iba. Umatras si Goku ng 100 metro palayo, gustong alamin kung ito ang hangganan ng bagay na nasa harap niya. Bakit hindi ka lumapit at lumaban? Huwag kang tumayo dyan na parang isang duwag. Bakit ka tumatakbo? Takot ka ba sa akin? Sa katunayan, hindi. Ang dahilan kung bakit hindi ka lumalapit ay dahil hindi mo magawa, mali ba ako? Si Goku ay nagsimula na magtapon ng kanyang keyballs sa kanya, upang inisin siya, at sobrang natiyak niya na tama ang kanyang iniisip. Ikaw ay isang tanga, papatayin kita, agad na susugurin ng halimaw si Goku. Hindi aalis si Goku mula sa kanyang kinatatayuan, at naging 20 sentimetro ang layo ng kanyang kamay mula sa mukha ni Goku, na sobrang lapit na sa mukha ni Goku. Ang halimaw ay hindi na makausad dahil kulang siya sa distansya. Anong nangyari? Hindi mo ba ako kayang abutin, puppet? Ang taong ito ay napakatalino, nalaman niya ang sikreto ko. Libo-libong tao na ang nahulog dito, at ang lahat sa kanila ay aking pinatay, dahil inubos nila ang kanilang lakas sa pakikipaglaban sa akin, na isang hindi buhay na nilalang. Hindi nila ako mapatay, kaya hindi sila makapasok sa ikalawang palapag ng abyss. Ngunit ikaw, napagtanto mo agad ang aking sikreto, dahil doon naisip ni Goku, ang tanong, kung nasaan ang mga tunay na pinuno ng abyssal na ito. Sandali, alam ko na ang gagawin ko. Iipunin ni Goku ang kanyang Kamehameha sa palad ng kanyang kamay. Mukhang aatakihin niya ako. Ibig sabihin, hindi niya na-realize na hindi ako mamamatay sa anumang paraan. Bigla na lamang, tumalon si Goku, ipinatama niya ang kanyang Kamehameha sa buong 100 metro kung saan maaaring gumalaw ang puppet, at lumitaw ang isang malaking crater at sa ilalim nito, makikita ang isang malaking pinto. Ito na nga iyon. Ito ang tunay na pasukan sa Abyssal Massacre. Ang puppet, na puno ng takot, ay nagsimulang sumigaw. Hindi iyan ang pasukan. Huwag mong subukang pumasok dyan. Nanatili ang puppet sa gitna ng pintuan, at nagsimulang bantayan ito ng mabuti, habang siya ay natatakot. Bakit siya sobrang natatakot? Okay lang ba siya? Hindi ko alam kung bakit siya ganun, pero sa likod ng pinto, may tinatago siyang ayaw niyang ipakita sa akin. Ngayon, sigurado na ako na matatalo ko siya. Si Goku ay gumawa ng higit sa 100 kopya ng Purple Energy. Ang 100 na kopya ay magsisimulang umatake sa halimaw, kaya magsisimula itong malito sa kanya sa labanan, at ang totoong Goku ay lumapit sa pinto, agad niyang tinignan ang nilalang na sobrang nerbiyos at tila inaasar niya ito. Binuksan niya ang pinto upang pumasok sa loob. Nakakainis, nakatakas siya sa akin. Siya ang pangalawang nilalang na nakapasok sa tinagal-tagal ng panahon, dahil ang paraan na ginamit ng iba ay hindi nagtagumpay sa akin. Ano kaya ang mangyayari sa kanya, ngayon na pumasok siya sa lihim na pinto papunta sa aking Panginoon? Samantala, sa ika-100 na palapag ng Abyssal Massacre. Nakakatuwa naman, pagkatapos ng libu-libong taon, may isa pang tao na pumasok at nakarating sa akin. Ang una ay ang beast ng Antian, na napakalakas, ngunit sa lalaking ito ay duda ako na mananalo siya sa huling antas ng Abyssal Massacre, dahil ang antas ng kanyang kapangyarihan ay napakababa. Kulang pa siya sa lakas kung gusto niyang tapusin itong abyss.
Ang Beast, na tumapos sa abyss na ito ay isang henyo at nakakatakot, ngunit ang taong ito ay isang hamak na mortal lamang na nagtatangkang maging malakas. Samantala, si Goku, ay napasabi sa kanyang isip, ito pala ang tunay na pasukan, at mukhang iba ito sa naunang pasukan, at ang lugar na ito ay parang nahati sa iba't ibang dimensyon. Sa kabilang banda, si Vegeta ay kasama si Whis papunta sa isang lugar na malayong planeta na konti ang tao. Whis, alam ko na matagal na panahon na ang lumipas mula nang ako'y maging iyong mag-aaral, ngunit ang pag-unlad ng aking lakas ay napakabagal. Baka kailangan ko ng ibang paraan ng pagsasanay. Hindi na kailangan yun, Vegeta. Hindi ka pa nagiging malakas dahil hindi pa tayo nag-uumpisa sa tunay na pagsasanay. Pangako ko sa iyo na gagawin kitang malakas kaya kailangan mong magtiwala sa akin. Bago tayo pumunta sa lugar na ito, gusto ko na masanay mo ang dalawang kapangyarihan ng sabay. Ano ang ibig mong sabihin, Whis? Tulad ng narinig mo, ang tao ay walang limitasyon sa pagmaster ng iba't ibang kapangyarihan. Kung magagawa mong magkaroon ng dalawang magkaibang uri ng ki, magiging kayang-kaya mong kontrolin ang kapangyarihan ng mga anghel at kapangyarihan ng mga Diyos ng sabay. At paano ko gagawin yun? Ang boteng ito ay may laman na natirang enerhiya ni Mr. Bills bago siya mamatay, nakulong ko ang kanyang enerhiya sa boteng ito, at ang iyong gagawin lamang ay kontrolin ang enerhiya mula sa loob mo. Ngayon, simulan natin sa enerhiya ng Diyos na si Bills. Binuksan ni Whis ang bote na naglalaman ng enerhiya ng Diyos na si Bills, at ang enerhiya na ito ay pumasok sa katawan ni Vegeta. Habang sinisimulan niyang kunin ang enerhiya, nagsisimula siyang pawisan, at ang kanyang katawan ay nagsisimulang umuga, dahil doon ang katawan ni Vegeta ay sobra nang nahihirapan. Nakakainis, ang kapangyarihang ito ay mas malakas pa sa inaakala ko. Kahit na sinubukan kong gawing akin ang enerhiyang ito, hindi ko magawa. Binuksan ni Vegeta ang kanyang bibig, kaya inilabas niya ang enerhiya na kanyang inabsorb, at ito ay mag-uumpisa na mag-anyo sa isang sandali, at ito ay lumikha ng katawan ng Diyos na si Bills sa anyo ng enerhiya. Sino ba ang nagtatangkang nakawin ang aking enerhiya bilang isang Diyos ng tagapagwasak? Whis, ano ito, bakit nabuhay pa si Mr. Bills bilang isang multo upang maghiganti? Hindi, Vegeta, mali ka. Ito ay isang bahagi lamang ng kanyang kamalayan na natira sa kanyang enerhiya. Ang tunay na si Bills ay nawalan na ng buhay. Ang iyong trabaho ngayon ay talunin siya. Kung magagawa mo yan, ang enerhiya niya ay magiging sa iyo. Agad na gagamitin ni Vegeta ang Ultra Ego, at gagamit ng kaunting kapangyarihan ng Diyos. Agad na sasalakay ang Saiyan ng hindi nag-iisip, at gagamitin niya ang kanyang Final Flash. Pero nang ilunsad niya na ang enerhiya, hinigop lang ito ni Bills. Hahaha, salamat sa pagkain. Hindi mo kayang nakawin ang aking kapangyarihan sa ganyan kain ng enerhiya lamang, Vegeta. Ibabalik ni Beerus ang Final Flash. Tiwala si Vegeta na kakayanin niya ito nang hindi gumagalaw. Pero, bago pa siya tamaan ng kanyang sariling enerhiya, agad na pumunta si Whis kay Vegeta at iniligtas siya sa panganib. Ang atake ay nagdulot ng pinsala sa maraming planeta, at winasak ang iba't ibang bahagi ng mundo. Sobrang nagulat ang Saiyan sa nakita. Kung hindi mo ako iniligtas, tiyak na abo na lang ang matitira sa akin. Vegeta, mas mabuti sigurong umayos ka sa pakikipaglaban, dahil ngayon, sa iyo na nakaatang ang lahat. Hindi ko kayang iligtas ka palagi, Vegeta. Tama ka, Whis. Kung gusto kong maging malakas, kailangan kong magtiwala sa aking sarili. Si Vegeta ay muling lalabanan ang Diyos, pero may malaking lamang ang Diyos dito. Ginamit ni Bills ang Hawkeye Energy, at sobrang nahirapan si Vegeta na iwasan ito, at mabilis niyang pinatamaan ng suntok sa mukha ang Diyos, at humiwalay ang ulo nito, at tila nawawala na ang katawan ng Diyos. Anong nangyari? Isang suntok lang, tinalo ko na siya. Baka nga mas malakas na talaga ako sa kanya. Pero nang kukunin na ni Vegeta ang enerhiya ng Diyos, sumulpat bigla ang ulo nito at pumunta sa likod niya. Sumuka ang Diyos ng slime na gawa sa enerhiya. Si Vegeta ay hindi makagalaw, at nagbalik ang ulo ng Diyos sa katawan nito. Hindi ka talaga matalino, Vegeta. Ang buhay mo, ay sa akin na ngayon. Nagsimula ng balutin ng slime ang buong katawan ng Saiyan. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang alisin ito, pero hindi niya maalis. Hindi ako makahinga. Nawawala na ang aking paningin. Mahina ka talaga, Vegeta.
Nahulog ka sa patibong ni Mr. Bills. Sinabi ko na sa kanya, na huwag masyadong mayabang. Ngayon, mawawala na siya ng buhay. Kung sa loob ng 10 minuto ay hindi ko maramdaman ang kanyang ki, kailangan kong umalis dito at ikulong ulit ang enerhiya ni Mr. Bills. Nakakainis. Nawawala na ang aking pakiramdam. Si Vegeta ay namawawalan ng malay, kaya mahuhulog na siya sa malalim na pagkakatulog. Siya ay mapupunta sa kanyang mga panaginip. Ito na ba ang hangganan ng aking buhay? Alam ko na hindi ako mapupunta sa langit o sa impyerno, dahil ang aking pag-iral ay buburahin ng isang Diyos. Si Vegeta ay mapupunta sa isang taniman ng mga bulaklak, at makikita ang kanyang asawa sa kalayuan. Bulma, ano ang ginagawa mo rito? Akala ko patay ka na. Oo, patay na ako, at nakikita ko na sa lalong madaling panahon ay ikaw naman ang mamamatay, dahil ikaw ay mahina, Vegeta. Hindi ako proud sa iyo. At hindi lang yun, pinabayaan mo akong mamatay. Hindi mo nagawang maligtas ang buhay ng iyong anak o ng iyong asawa. Tumahimik ka, Bulma. Wala akong ibang magawa doon, dahil ako ay kontrolado ng Diyos. Ano pa ba ang magagawa ko sa sandaling iyon? Hindi na mahalaga yun, Vegeta. Ang aking oras dito ay tapos na. Kailangan ko nang umalis. Hintayin mo, ako Bulma, huwag kang umalis. Pabayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat-lahat. Ang Bulma na nasa panaginip ng Saiyan ay maglalaho na, at ang taniman ng mga bulaklak ay mag-aapoy, at makikita ni Vegeta ang lahat ng ito. Dahil doon isang kakaibang dugo ang lalabas sa kanyang katawan, na magpapalabas sa kanyang internal na enerhiya, at magigising si Vegeta. Hindi pwede, hindi ako mamamatay. Hindi ako ganon kahina. Magsisimulang lumabas ang isang lilang ilaw mula sa balot na gawa sa slime. Ano ang nangyayari, bakit sobrang tumataas ang enerhiya ni Vegeta? Dahil doon ang slime ay maglalaho, si Vegeta nga ay sobrang galit, nang makita ito ni Bills agad niya itong aatakihin ng paulit-ulit, para tapusin na si Vegeta. Ngunit ang Saiyan ay haharangan lang ito ng kanyang mga siko, nang hindi man lang nahihirapan, at agad na susuntukin ang tiyan ng Diyos, at ang tiyan ng Diyos ay babalik muli. Nakikita ko na may napakabilis kang pagpapagaling, pero paano naman ito, ngayon subukan mo ito. Ang Saiyan ay nag-imbak ng isang malaking enerhiya sa kanyang palad, inilabas ang kanyang bagong teknik. Ito ang Ultimate Star. Ang kanyang palad, ay lilikha ng isang bituin ng enerhiya, na nagagawang umabsorb ng kapangyarihan ng ilang mga bituin na nasa kalawakan. Ang Diyos na si Bills ay sobrang matutuwa, sa pagtingin sa napakalaking dami ng enerhiya na ginagawa ni Vegeta. Dahil doon naisip ni Bills na kung mahihigop niya ang lahat ng enerhiya na ito, ay baka muling bumalik ang kanyang nawalang katawan at mabuhay muli. Ngunit ang hindi niya alam na ang isang Diyos na namatay na, ay hindi maaaring mabuhay muli. Kainin mo ang kapangyarihang ito at ibigay mo sa akin ang iyong enerhiya, Bills. Ang Ultimate Star ni Vegeta ay itatapon niya sa Diyos. Ang Diyos na hindi nag-iisip ay tatanggapin ang napakalakas na atake na ito, at ang kanyang katawan ay mapupuno ng kapangyarihan. Ito ang kailangan ng aking katawan. Ngayon, muli na naman akong mabubuhay, hahaha. Teka lang, ano ang nangyayari sa aking katawan?